Lola Lourdes, nandito na ako. Pasensya na po at ngayon lang ako nakapunta ulit sa inyo. Mabuti naman at nandito ka na, Apo. Halika, pasok ka. Salamat po, Lola. Kumusta po kayo? Eto, medyo nahihirapan ng kumilos, pero kinakaya pa rin. Ang mahalaga nandito ka na. Matagal ko nang hinihintay ang pagbisita mo. Pasensya na po, Lola. Medyo naging busy po kasi ako sa school. Pero ngayon, mas may oras na po ako para dumalaw. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Huwag ka na mag-alala sa akin, Apo. Ang mahalaga nasa mabuti kang kalagayan. Pero kung hindi ka naabala, baka pwede mo akong tulungan mamaya sa pagluluto. Sige po, Lola. Ano po bang lulutuin natin? Gusto ko sana magluto ng paborito mo, yung adobo. Alam ko matagal mo nang hindi natitikman ang pagkaing niluluto ko. Saka, ituturo ko na rin sa iyo ang sekreto ko sa pagluluto. Naku, Lola, excited na po ako. Wala pa rin pong tatalo sa adobo ninyo. Kailangan ko talaga matutunan po yan. Aba, nako, pinagmamalaki mo pa ang adobo ko, ha? Pero totoo naman, walang tatalo sa lutong bahay kapag ginawa ng may pagmamahal. Totoo po yan, Lola. Saka para laging mas masarap ang pagkain kapag kasama ko kayo. Nako, lumalambing ka na naman. Pero natutuwa ako at masaya kang nandito. Iba talaga kapag may kasama, lalo na't ikaw ang apo ko. Miss na miss ko na po kayo, Lola. Sobrang nakaka-relax po dito sa inyo. Iba po ang pakiramdam kapag nandito ako. Para pong walang problema. Ganun ba? Masaya ako na dito mo nararamdaman ang kapayapaan. Kapag ganyan, siguro dapat mas madalas ka nang bumisita para hindi ka lagi nag-iisa sa mga problema mo. Opo, Lola. Simula ngayon, mas bibisitahin ko na po kayo. Hindi na po ako masyado magpapaliban. Salamat, Apo. Malaking bagay ang presensya mo sa akin. Ako po dapat ang nagpapasalamat, Lola. Kayo po ang nagpalaki sa akin. Kaya utang ko po sa inyo ang lahat. Huwag mo nang isipin yon, Apo. Basta lagi ka mag-ingat. Mahalaga ka sa akin. At mahal na mahal kita. Opo, Lola. Mahal ko rin po kayo. Lola? Parang may narinig po akong kaluskos sa labas. Ano po kaya yun? Ay nako, Apo. Hayaan mo na yan. Malamang mga dahon lang yan na hinihipan ng hangin. O kaya'y pusa. Madalas na yan dito. Nasasalay na ako sa mga ingay na ganyan sa paligid. Sigurado po kayo, Lola? Parang malakas po kasi. Oo, Apo. Dati ko nang naririnig yan. Pero wala namang nangyayari. Minsan ang isip natin, lalo na kapag gabi na, mabilis na mag-isip ng kung ano-ano. Kaya kumalma ka lang, Apo. Sige po, Lola. Tara na po, magluto na po tayo. Ako na po magluluto ng kanin. Naku, salamat. 6:00 na pala. Mabilis ding lumilipas ang oras. Halika na nga at maituro ko na sa iyo yung adobo ko. Sige po, Lola. Kapag po may marinig tayo ulit mamaya na ingay, tignan na po natin, ha? Kailangan pong sigurado tayo na ligtas sa lugar na ito. Wala pa naman po kayong kasama palagi. Sige, Apo. Pero malamang wala lang yan. Pusa o hangin lang. Basta huwag ka nang mag-alala. Ligtas tayo rito. Habang nagluluto sila, muling narinig ni Isabel ang kaluskos sa labas. Mas malakas na yon kaysa kanina. Napatigil siya sa ginagawa at nilingon ang kanyang lola. Lola, ayan na naman po, oh. Mas malakas na yung tunog. Huwag ka mag-alala, Apo. Sabi ko nga, malamang hangin o pusa lang yan. Pero kung mas mapapanatag ang loob mo, papuntahin natin si Mang Andoy bukas para silipin yung paligid. Ipapahawan ko na rin ang mga damo at nang makita natin agad kung may ganyang kaluskos. Sige po, Lola. Pero sana wala lang po talaga yan.
Hindi po kasi normal ang kaluskos. Parang taong nanunubok. Lagi ko nga sinasabi sa'yo, ang mga ingay sa gabi, kadalasan likha lang ng kalikasan. Pero dahil sa ating imahinasyon, nakakaramdam tayo ng takot na gawa lang ng ating isipan. Sana nga po Lola, ganun yun. Pero kasi hindi po malakas ang imagination ko para makapag-isip ng mga kung ano-ano po. Nang matapos ang hapunan sa oras na 7:00 ng gabi, tahimik ang buong bahay. Pagkatapos nilang magligpit, napagpasyahan nilang magpahinga sa sala. Habang nagkukwentuhan, muling bumalik ang kaluskos na naririnig ni Isabela. Pero nung sandaling yun, dinig niyang mas malapit na ito sa kanilang bahay. Lola, narinig niyo po yun? Hindi na lang pusa yan. Ang lakas po ng ingay. Parang taong nagkakalkal lang kung ano doon sa labas. Siguro dapat na nating sarado lahat ng bintana, Apo, para wala na tayong marinig. Pero huwag ka mag-alala, hindi ako natatakot. Matagal na akong sanay dito. Palagi ko naririnig yan at nawawala din naman. Kung may tao man po sa labas, baka sinisilip lang kung sino ang nandito. Pero hindi niya yun dapat ginagawa kasi masama naman yun. Huwag ka mag-isip ng masama, Apo. Walang masamang mangyayari sa atin. Dito sa bahay ko, ligtas tayo. Minsan ang takot ay nasa isip lang. Pagkatapos nilang isarado ang lahat ng bintana, naupo uli sila sa sala at ipinagpatuloy ang pinapanood sa TV. Tahimik na ulit ang paligid, pero kakaibang nararamdaman ni Isabel. Sa kabila ng pagkalma ni Lola Lourdes sa kanya, hindi maiwasan ni Isabel na makaramdam ng kaba. Lalo na't gabi na at sila lamang dalawa ang nasa bahay. Habang abala sa panonood ng palabas sa TV ang kanyang lola, iniikot naman niya ng tingin ang buong bahay. Napatitig si Isabel sa litrato ng kanyang lola Pasita. May kakaibang naramdaman siyang hindi maipaliwanag na atraksyon. Maya-maya'y may naramdaman siyang malamig na hangin na biglang dumaan. Bigla ring bumigat ang pakiramdam niya. Lola, sino po itong katabi ninyo sa litrato? Yan ang nakakatanda kong kapatid. Ang Lola Pasita mo. Ganun ba, Lola? Ang ganda niya, tsaka ang haba ng buhok niya. Apo, hindi basta-basta si Pasita. May mga bagay tungkol sa kanya na hindi mo pa alam. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lola? Si Pasita ay hindi ordinaryong tao, Isabel. Isa siyang aswang, pero mabait siya. Aswang? Pero Lola, akala ko po kwento lang yan. Paano naman po naging totoo yun? Totoo, Apo. Matagal na panahon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon, ang lahi namin ay may connection pa rin sa mga kakaibang nilalang. Si Pasita, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ng pamilya. Pero may kapalit ang lahat ng iyon. Ano pong kapalit, Lola? Apo, kapag ika'y dumating na sa tamang panahon, ikaw ang susunod na tagapagmana ng lihim ng ating lahi. Po? Halaka! Paano po kung hindi ako pumayag, Lola? Naku, ayoko po maging aswang. Binibiro niyo lang po ako, hindi ba? Hindi kita binibiro, Apo. Hindi mo mapipili ang kapalaran mo, Isabel. Hindi mo ito pwedeng takasan. Kahit ibahin mo pa ang landas na tatahakin mo, doon ka pa rin mapupunta sa landas na para sa'yo. Sa iyong dugo, nakaukit ang kapalaran mo. Ngunit tandaan mo, may kapangyarihan kang magdesisyon kung paano mo ito gagamitin. Lola! Habang nag-uusap ang dalawa, bigla na lamang natumba si Lola Lourdes. Nagpanik si Isabela at hindi malaman kung anong gagawin. Mabilis siyang tumakbo sa may pintuan. Pagkabukas niya ng pinto,
ay nagsisisigaw siya ng tulong sa mga kapitbahay. Maya-maya ay dumating si Tina. Lola? Lola, ano nangyari sa inyo? Tulong! Tulong! Tulungan niyo po kami! Ano nangyari kay Lola Lourdes? Hindi ko alam. Basta, bigla na lang siya natumba. Hala, hindi na siya humihinga. Subukan mo hawakan ang pulso niya. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang papalapit siya sa kanyang lola upang pulsuhan ito. Wala siyang maramdamang pintig sa ugat ng matanda. Naghalo ang takot at pagkabigla sa mukha ng dalaga. Wala na siyang pulso, Tina. Anong gagawin natin? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Bilisan mo! Tumawag ka ng tulong! Kailangan maagapan pa siya! Sige, tatawag ako. Sana hindi pa huli ang lahat. Habang tumatawag ng tulong si Isabela, bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Lola Lourdes tungkol sa kanilang pamilya at sa sumpa ng mga aswanga. Naisip niya na baka konektado ang biglaang pagkatumba ng lola niya sa mga kwentong yun. Hindi. Hindi totoo yun. Hindi pwedeng totoo yun. Dumating ang ambulansya na galing sa barangay sa tulong na rin ng mga kapitbahay. Mabilis na dinala si Lola Lourdes sa ospital. Tahimik lamang si Isabela habang kasama si Tina habang nasa ospital sila. Nanlambot si Isabela nang sabihin ng doktor na pumanaw na ang matanda. Dead on arrival ito. Tina, hindi ko pa rin matanggap. Parang kahapon lang, nag-uusap kami ni Lola tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Tapos bigla na lang, wala na siya. Ako lang ang apo niyang palaging dumadalaw sa kanya. Pati ang mga anak niya, hindi naman siya madalas na dalawin. Hindi na nila nakasama ang lola. Magugulat sila kapag nalaman nila ito. Pero nalulungkot ako. Sobrang bait ni Lola. Bakit ngayon pa siya kinuha? Gusto ko pa naman siya makasama ng mas madalas. Isabel, minsan talaga, ang buhay may mga bagay na hindi nating kontrolado. Matagal na rin nagpakita ng kahinaan si Lola Lourdes. Alam kong mahirap, pero siguro oras na rin niya. Kanina, Tina, nagkukwento pa siya tungkol kay Lola Pasita at sa sumpa ng aming pamilya. Marami pa akong tanong sa kanya, pero mukhang tinakasan niyang sagutin yun. Isabel, hindi ko alam ang tungkol sa mga aswang o sumpa. Pero ang alam ko, mahal ka ni Lola Lourdes. Pinupuntahan ko rin siya sa bahay niya at dinadalhan ng ulam. Ikaw ang palagi niyang binibida. Ang ikinuwento niya sa'yo, malamang dala na ng katandaan. Huwag mo nang pansinin ang mga sinabi niya. Baka nakikipagkwentuhan lang siya sa'yo. Baka sa kagustuhan niyang mapahaba ang kwentuhan niyo, nagbukas siya ng topic na magiging interesado ka. Hindi naman totoo ang mga aswang. Panakot lang yun sa mga bata. Siguro nga, Tina. Tahimik na tinanggap ni Isabel ang sinabi ni Tina. Pero sa kanyang puso, nararamdaman niya ang lumalalim na takot at kaba. Tinawagan ni Isabel ang kanyang magulang para iparating ang mga nangyari. Pagkatapos ay inasikaso niya ang labi ng kanyang lola. Dinala ang labi sa kanilang bahay at doon ibinurol. Nag-uwian ang lahat ng anak at mga apo ni Lola Lourdes. Matapos ang libing ng matanda, nagpasya si Isabel na balikan ang bahay nito. Bukod sa kanya, wala nang may gustong pumunta sa bahay na yun. Gusto niyang manatili sa bahay ng kanyang lola dahil gusto niyang panatilihin ang mga alaala nila. Sa kanyang pagbabalik, agad niyang naramdaman ang bigat ng nakaraan na bumalot sa kanyang puso. Katulad ng naranasan niya sa tuwing naroon siya sa bahay na yun, nakakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid. Pero matapos ang ilang minuto ay nawawala rin.
Katahimikan ang sunod na bumalot sa paligid. Mas nakakatakot kaysa sa ingay. Nang gumabi na, sa gitna ng dilema, naramdaman ni Isabel na hindi siya nag-iisa. Bigla siyang nagulat nang makarinig ng boses na tumawag sa kanya. Isabel! Sino ka? Bakit ganyan ang boses mo? Ako lang to. Lumabas ka! Magpakita ka! Hi, Mari kong Isabel. Hoy, hayop kang kalabaw! Ikaw lang pala yan, Tina! Ikaw talaga kung ano-anong kalokohan ang ginagawa mo! Ikaw naman, masyado ka matatakutin. Ang dilim-dilim na sa labas, sino hindi matatakot? Tapos nanakot ka pa. Ano bang kailangan mo? Si Mama kasi. Gusto kang pasamahan dito kaya nagpunta ako agad. Talaga ba? Pero hindi naman kailangan. Okay lang naman ako dito. Kasi naman Isabel, matagal na nilang sinasabi na may mga nangyayari dito sa bahay na hindi mo maintindihan. Baka daw may mga kung anong presensya. Ayaw ni Mama na mag-isa ka rito. Nag-aalala siya sa'yo. Ganun ba? Salamat sa inyo ha. Kanina, parang may kakaibang naramdaman ako eh. Ewan ko ba? Siguro pagod lang ako. Pagod ka na nga, tapos pupunta ka pa ritong mag-isa. Alam mo bang may mga kwento pa na dito raw tumitira ang mga kaluluwa ng mga ninuno nyo? Ha? Sino naman na nagkwento? Lola mo. Siya ang nagsasabi sa mga kapitbahay. Baka siguro dala na rin ng katandaan at saka wala nang makausap. Dahil sa pag-iisa niya kung ano-ano ang mga sinasabi. Naalala ko pala. Sinabi ni Lola yung tungkol kay Lola Pasita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Tina. Parang bigla na lang lahat ng sinabi ni Lola bumalik sa isip ko. Totoo kaya yun? Alam mo Isabel, kahit ano pa yung iniwan ni Lola Lourdes, hindi mo kailangan dalhin mag-isa. Kung may sumpa man o anumang kakaibang kwento, hindi mo yan haharapin ng walang tulong ng iba. Hindi ko na to sinabi sa'yo dati kasi ayokong dagdagan ng lungkot mo sa pagkawala ni Lola Lourdes. Pero ngayon sinasabi ko na kasi binabalik-balikan mo ang bahay na to. Kailangan alam mo ang kwento dito. Hindi sa tinatakot kita ha, pero malay mo 'di ba? At least magawan mo ng paraan. Kung gusto mo talagang tumira dito, ayusin mo ang bahay para gumaan ang pakiramdam mo sa bahay na to. Mahirap tumira kapag mabigat ang presensya ng bahay, 'di ba? Ewan ko, Tina. Simula nang pumanaw si Lola, parang may bumabalot sa akin na hindi ko maintindihan. Parang pinaparamdam sa akin ang bahay na to na may mga lihim akong kailangang tuklasin. Sabay natin tuklasin, Isabel. Kung ano man yun, alamin natin. Ha? Bakit ang laki ng ngiti mo? Gusto ko rin kasi malaman kung totoo ang mga kwento ni Lola Lourdes. Ayun! Yun ang sabihin mo. Nakikichismis ka. Pero salamat, Tina ha. Kahit papaano gumagaan ang loob ko. Siguro nga, mas mabuti na hindi ako mag-isa dito. Oo nga, at kung sakaling may multo nga, sabay nating harapin yan. Huwag na sanang umabot sa ganun ha. Baka mamaya, mauna ka pang tumakbo sa akin palabas ng bahay. Bagamat may halong takot at kaba, napanatag si Isabel dahil kasama niya si Tina. Habang tahimik na nag-uusap sina Isabel at Tina, bigla na lamang silang nakarinig ng kaluskos. Nagsimula ito ng mahina. Habang tumatagal ay unti-unting lumalakas at parang papalapit sa kanila. Isabel, narinig mo yun? Oo, narinig ko. Palagi ko yan naririnig kahit nung buhay pa si Lola. Lagi niyang sinasabi na wala lang daw yan. Pero alam kong hindi. Alam kong may kakaiba talaga. Maya-maya'y nakarinig sila ng mga yabag, malalakas, mabibigat, at dahan-dahan sa paghakbanga.
Pakiramdam nila ay papalapit sa kanila ang yabag na yun. Napatayo si Tina at sinimulang libutin ng tingin ng paligid. Habang si Isabel ay napahawak sa braso ng kaibigan. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Tina, wala naman tayong kasama dito, di ba? Oo, tayong dalawa lang. Isabel, tignan mo ang hagdan. Unti-unting tinignan ni Isabel ang hagdana. Nakita nilang may anino na gumagalaw pababa. Halos hindi na sila makahinga sa takot. Sino ka? Isabel, umalis na tayo. Hindi ko na kaya to. Sandali! Kailangan natin malaman kung sino o ano ang nandito sa bahay. Bakit may nakita tayong anino? Pero bigla namang nawala. Hindi pwedeng takasan na lang natin to. Bakit ka natatakot? Akala ko ba gusto mong malaman ang misteryo ng bahay na to? Sa kabila ng takot, nagpasya si Isabel na lumapit sa hagdana para silipin sa itaas ng bahay kung sino ang naroon. Subalit habang papalapit siya sa hagdana, biglang tumigil ang mga yabag. Biglang tumahimik ang paligid. Katahimikan na nagpatayo sa balahibo ni Isabel. Sa gitna ng nakabibiging katahimikan, bigla na lamang silang nakarinig ng malalakas na katok sa pintuan. Pareho silang nagkatinginan. Nagtataka at kinakabahan kung sino ang nasa labas ng bahay. Isabel, may kumakatok. Oo, narinig ko. Pero sino kaya yun? Sino naman ang magpapakita dito ng ganitong oras? Nagdadalawang isip ba na dahan-dahang lumapit si Isabel sa pinto. Hinawakan niya ang doorknob. Nang buksan niya ang pinto, laking gulat nila nang makita si Mang Cardo, ang matandang kapitbahay nila na kilala sa lugar bilang tahimik pero may alam sa maraming bagay. Isabel, nandito ako dahil alam kong dumating ka na. Mang Cardo? Anong ginagawa niyo dito ng ganitong oras? Alam kong hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Pero may mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa pamilya mo at sa bahay na ito. Ang mga naririnig nyo, hindi sila basta ingay lamang. Ano po bang ibig niyong sabihin, Mang Cardo? Matagal ko nang alaman tungkol sa sumpang bumabalot sa inyong pamilya. Matagal na rin nagpaparamdam ang mga nilalang na kolektado rito. Mga aswang na pinaniniwalaang nakatali sa dugo ng inyong mga ninuno. Aswang? Pero paano? Anong connection namin sa mga aswang, Mang Cardo? Ang lola Pasita mo, hindi siya basta nawala. May itinatagong lihim ang pamilya mo, Isabel. Lihim na itinago ng lola mo sa inyo hanggang sa huling hininga niya. Pero naikwento niya sa akin to. Ngayong wala na siya, alam kong gagambalain ka nila. Ikaw ang tagapagmana ng sumpa. At ngayon, nagpaparamdam sila sa iyo. Nagkatinginan sina Isabel at Tina. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Ang mabigat na presensya sa bahay ay lalong tumindi at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang kilabot. Mang Cardo, anong dapat kong gawin? Una, kailangan mong malaman ang buong kwento ng inyong pamilya. Dahil kung hindi mo ito haharapin, darating ang araw na ang mga aswang mismo nga hanap sa iyo. Isabel, mag-ingat ka. Hindi na ito tungkol sa mga kwentong bayan lamang. Kailangan mong harapin ang katotohanan bago pa maging huli ang lahat. Hindi ho ba naikwento ni Lola sa inyo ang tungkol doon? Hindi. Konti lang ang sinabi niya. Ikaw pa rin ang alam sa lahat ng lihim na dapat mong malaman. Salamat, Mang Cardo. Nang tuluyan ng makaalis si Mang Cardo, nanatiling nakatayo sina Isabel at Tina sa sala. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila habang sinusubukang intindihin ang lahat ng sinabi ng matandang kapitbahay. Isabel, totoo kaya yung sinabi ni Mang Cardo? Baka naman may ibang ibig sabihin ng latang to. Ewan ko, Tina.
Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Pero ang mga naririnig natin, yung mga kakaibang nararamdaman ko dito sa bahay, parang may connection nga sa sinasabi niya. Kung totoo ang lahat ng to, kailangan natin maghanap ng tulong. Hindi ka pwede mag-isa sa ganitong sitwasyon. Pero sinong makakatulong sa akin? Hindi naman basta-basta ito. Aswang ang pinag-uusapan natin, Tina. Mga multo ng aswang na mga ninuno namin. Alam ko na. Kilala ko si Marco. Isa siyang manggagamot at eksperto pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Lalo na sa mga kwento tungkol sa aswang. Matagal na siyang tumutulong sa mga pamilya na nakakaranas ng ganitong mga kababalaghan. Manggagamot? Eksperto sa aswang? Paano mo siya nakilala? Nakilala ko siya noon nang tumulong siya sa isang pamilya na katulad ng sitwasyon mo sa isang baryo malapit dito. Kilala siya sa mga probinsya dahil sa galing niya sa mga kakaibang sakit at sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya ba niyang solusyonan to? Sigurado ka bang totoo yung mga ginagawa niya? Sigurado ako, Isabel. Alam kong mahirap paniwalaan, pero nakita ko kung paano niya tinulungan yung pamilya noon. Kung totoo ang mga sinasabi ni Mang Cardo, si Marco ang makakatulong sa'yo para maintindihan ang sumpa ng pamilya mo. Sige, Tina. Wala naman akong ibang kakapitan. Kausapin mo si Marco. Kailangan ko ng tulong niya bago pa lumala ang lahat ng ito. Nagpasya si Tina na kausapin si Marco. Umaasang mapapawi nito ang takot at misteryo na bumabalot sa lumang bahay ng lola ni Isabel. Kinabukasan, dumating si Marco matapos sunduin ni Tina, dala ang kanyang mga gamit. Kasama sina Isabel at Tina, sinimulan nilang suriin ang lumang bahay. Sinuri ni Marco ang bawat sulok ng bahay. Malakas ang enerhiya sa buong bahay. May mga elemento sa bahay na ito. Kailangan natin maging maingat. Marco, anong ibig mong sabihin? Totoo ba ang mga sinasabi ni Mang Cardo tungkol sa pamilya ko? Posibleng may katotohanan ng kanyang mga sinabi. Kadalasan, ang mga aswang ay nakakabit sa malalalim na sugat ng nakaraan. Ang sumpay dumadaan mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Kailangan nating alamin kung saan ito nagsimula. Habang patuloy sila sa paghahanap ng mga sagot, napansin ni Marco ang isang kahon na natabunan ng alikabok sa ilalim ng isang lumang aparador. Nang binuksan nila ito, tumambad ang isang sinaunang libro. Ang mga pahina nito ay gulong-gulo na, pero malinaw ang mga sinaunang simbolo at teksto. Ano kaya to? Parang napakatanda na ng librong to. Ito ay isang gabay para sa pakikitungo sa mga nilalang ng dilim, mga aswang at iba pang nilalang. Ang mga ritual at proteksyon ay nakasaad dito. Mukhang itong matagal na nilang ginagamit para labanan ng sumpa. Ibig sabihin, may paraan para mapigilan ng sumpa? Oo, ngunit hindi ito madali. Kailangan nating sundin ang mga nakasulat dito ng tama. Isa pa, hindi lamang proteksyon ang kailangan natin. May mga nilalang sa labas ng bahay na naghihintay ng pagkakataong umatake. Habang binabasa nila ang libro, bigla nilang narinig ang mga yabag sa labas ng bahay. Nagkatinginan sina Isabel at Tina, habang si Marco ay agad na lumapit sa bintana. Tumambad sa kanila ang isang lalaki mula sa kabilang nayon na nakatayo sa harapan ng bahay. Hindi nila kilala ang lalaki, pero may kakaiba sa kanyang itsura. Hindi normal ang kanyang mga galaw at ang kanyang mga mata ay nanlilisik kung tumingin. Sino yan? Hindi ko kilala ang taong yan. Isa siyang aswang. Nagpapanggap siya bilang tao. Pero nararamdaman ko may masama siyang intensyon. Kailangan natin maghanda. Maya-maya, ang lalaki sa labas ay mabilis na nagbago ng anyo. Mula sa pagiging tao, unti-unting lumabas ang kanyang tunay na anyo bilang isang aswang. Humaba at tumulis ang kanyang mga kuko at pangil.
Pagkatapos ay mabilis niyang sinalakay ang bahay. Sumampa sa bintana at nagpupumilit na pumasok. Nagsimulang manginig sa takot ang dalawang dalaga. Marco, anong gagawin natin? Basahin natin to. Dito sa librong ito, may mga ritual at proteksyon laban sa mga aswang. Habang nagpupumilit ang aswang sa pagpasok, sinimula naman ni Marco ang isang sinaunang dasal mula sa libro. Kinuha niya ang dalang langis at dinasalan gamit ang ritual na nakasulat sa libro. Agad niyang ipinahid sa kanilang mga kamay ang langis na yun. Kitang-kita ni Isabel na kumikinang ang langis. Kumislap din ito sa dilim. Nang balingan ni Isabel ang aswang na nasa bintana, bigla na lamang itong umatungal. Tila nasilaw ang aswang sa langis. Sa pagkataranta ni Tina, hinablot niya kay Marco ang bote ng langis at isinaboy sa aswang. Gulat na gulat sila nang magliyab ang katawan ng aswang. Mabilis na tumakas ang aswang at parang naglaho sa kadiliman ng gabi. Napahinga na lamang ng malalim sina Isabel at Tina, habang si Marco ay nag-iisip kung paano tuluyang wawakasan ang banta ng mga aswang. Isa lang yun sa kanila. Marami pang susunod. Kailangan nating tapusan ang sumpang ito bago sila bumalik. At mas malakas pa sa isang yon ang mga babalik na aswang. Paano silang babalik? Anong klaseng aswang ba sila? Mga multo sila ng mga aswang. Naghahanap sila ng gabay para tumahimik na ang kanilang kaluluwa. Ngayong wala ng lola mo, ikaw nang susunod na gabay nila. Hindi sila mapapalagay hanggat hindi ka pumapayag. Bumabalik sila para kumbinsihin ka sa kung anong tungkulin mo. Nagsisiahon ng mga multong aswang mula sa libingan nila para magkaroon sila ng koneksyon sa bago nilang gabay. Kailan ito matatapos, Marco? Ano pang kailangan nating gawin? Nakakatakot naman ito. Nasa atin ang kaalaman, pero kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng sumpa. May mga ritual pa tayong kailangang gawin. At kung hindi tayo magtatagumpay, wala nang ligtas sa mga susunod na gabi. Alam ni Isabel na wala na silang oras para magduda. Ang tanging paraan para makalaya sa sumpa ng kanilang pamilya ay ang tapusin ito anuman ang mangyari. Matapos ang pag-atras ng aswang, bumalik ang katahimikan sa paligid ng bahay. Ngunit alam nilang hindi yun magtatagal. Si Isabel ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Marco at Tina. Habol pa rin ang kanyang hininga mula sa nakakatakot na engkwentro. Marco, hanggang kailan tayo magtatago? Kailangan nating tapusin to. Pero paano? Saan natin sisimulan? Sinasabi ng libro na ang sumpa ay nagsimula mula sa isang kasalanang ginawa ng isang ninuno mo, Isabel. Nabanggit ni Mang Cardo ang lola Pasita mo, hindi ba? Oo, pero hindi ko alam ang detalye. Ang sabi lang ni Lola Lourdes, mag-ingat ako sa mga bagay na hindi ko lubos na nauunawaan. Baka ang ibig niyang sabihin ay ang sumpa na to. Kung si Lola Pasita ang dahilan, kailangan nating malaman ang ginawa niya para maipasa ang sumpang to sa pamilya mo. Kailangan natin magsagawa ng mas malalim na ritual. Ayon sa librong ito, ang lugar ng pinagmulan ng sumpa ay malapit sa inyo. Sa loob ng inyong lupa, may isang lugar na tinatawag nilang Punong Maharlika. Dito daw una nangyari ang paglabag. Punong Maharlika? Hindi ko maalala na may ganoong lugar dito. Hindi ito basta makikita. Kailangan nating sundin ang mga gabay na binigay ng libro. Kapag nahanap natin ang puno, doon natin isasagawa ang ritual para maputo ng sumpa. Mukhang kailangan talaga nating harapin to. Mas mabuti nang tapusin ang sumpa ngayon kesa habulin tayo ng mga aswang na multo habang buhay. Nagdesisyon na sila na simulan ang kanilang paghahanap sa punong sinasabi sa libro. Kinabukasan, sinimulan na nilang libutin ang lupain ng yumaong matanda. Habang sila ay naglalakad, pakiramdam ni Isabel na tila binabantayan sila ng hindi nakikitang mga mata. Ang weird ng pakiramdam dito. Parang ang dilim kahit umaga pa. Nararamdaman ko malapit na natin makita ang lugar na hinahanap natin. Bumibigat na ang presensya sa paligid.
Nagtatayuan na nga ang mga balahibo ko dahil sa kilabot eh. Saka, ang lamig dito ah. Huminto sa paglalakad si Marco. Kaya napahinto rin sina Isabel at Tina. Nakita nila ang isang malaki at matandang puno. Ito na ba ang punong Maharlika? Oo, ito na nga. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya ng punong to. Napakaraming lihim na iniingatan ng punong to. Sobrang bigat ang enerhiya. Para bang umiiyak ang puno dahil sa bigat ng pasa niya. Dito natin isasagawa ang ritual. Isabel, kailangan mo maghanda. Ang ritual na ito ay delikado. Kung hindi natin ito magagawa ng tama, mas malalakas na aswang ang darating. Gagawin ko ang lahat. Basta matapos na itong sumpang ito. Sa gabay ng libro, nagsimula si Marco ng sinaunang ritual. Gumuhit siya ng mga simbolo sa lupa gamit ang puting asin at dugo ng dumalagang manok na kanilang dala. Ayon ito sa nakasulat sa libro, si Isabel ay lumuhod sa harap ng puno habang si Tina ay nagbabantay sa paligid. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin at ang klima sa paligid ay lalo pang lumamig. Nararamdaman nila ang enerhiya ng mga nilalang na gusto silang pigilan. Sa ngalan ng mga ninuno, hinihiling namin ang sumpay maputol dito at ngayon. Lola Pasita, ipakita mo sa amin ang ginawa mo upang ito'y may tama. Biglang lumitaw ang isang anino mula sa katawan ng puno at sa harapan nila, naging isang babae ito. Nagpalit ang anyo nito. Humaba ang buhok at lumilipad pa sa hangin. Humaba ang mga kuko nito at lalong tumulis sa mga pangil na humaba pa na lagpas sa labi. Maya-maya ay biglang nagsalita si Tina. Iba ang boses nito. Nang lingunin ni Isabel ang kaibigan, nakita niyang namumula ang mga mata nito na para bang nagbabagang uling. Galit na galit ang mukha ni Tina. Nanlilisik din ang kanyang mga mata. Isa akong pagkakamali. Ang mga aswang ay binayaran ko ng dugo upang mailigtas ang aming angkan. Ngunit ngayon, ako ang nagdurusa sa aking pagkakasala. Tina? Bakit ganyan ang mukha mo? Tina? Sumapi sa kanyang kaluluwa. Kaluluwa? Nino? Ng Lola Pasita mo. Teka, kung sumapi sa kanya, sino yung kanina na... Hinagilap pa ni Isabel ng tingin ng babaeng lumabas mula sa katawan ng puno. Nagulat siya dahil wala na ito roon. Nang balikan niya ng tingin si Tina, nakita niyang nasa likod ng kaibigan ng babaeng hinahanap niya. Nakalutang ito sa hangin at patuloy na tinatangay ang mahabang buhok at suot nitong damit. Nakatungtong sa balikat ni Tina ang paa ng babae. Mahaba at matutulis ang kuko sa paa ng babaeng yun. May isang huling sakripisyo. Dugo ng aking sariling apo ang kailangan upang mabayaran ang aking nagawang kasalanan. Isa lamang ang makakawala. Isa lamang ang mananatili. Lola, layuan mo si Tina. Wala siyang kaalam-alam dito. Huwag mong idamay ang kaibigan ko. Huwag kang makialam. Hindi ba tinawag ninyo ako para alamin kung ano ang dapat gawin? Galing ako sa impyerno. Hindi ako makakapagsalita kung ako'y walang gagamiting tao. Lola, tama na. Huwag mo nang idamay si Tina dito. Ako na lang. Ako na lang. Baka hindi kayanin ang katawan niya. Ikinagulat nila ang biglang pagdating ni Mang Cardo. Matapang nitong sinabuyan ng likido ang katawan ni Tina. Itong para sa'yo! Mang Cardo? Ano yan? Anong ginagawa ninyo? Itigil niyo po yan! Nasasaktan po si Tina! Marco! Tulungan mo si Tina! Pigilan mo si Mang Cardo! Iwan mo ang batang yan! Hindi mo kakayanin ang holy water na ito!
Umatungal ng malakas si Lola Pasita. Kaya sumigaw na rin ng malakas si Tina. Maya-maya pa ay bumagsak si Tina. Pero kaagad na lumutang ang katawan niya sa hagin. Nawalan ito ng malay pagkatapos sapian. Paulit-ulit na sinabuyan ni Mang Cardo ng holy water si Tina. Habang si Marco naman ay umuusan ng dasal para itaboy si Lola Pasita. Maya-maya ay sumabog ang kaluluwa ng matandang babae at tuluyan nang naglaho. Unti-unti namang bumagsak sa lupa si Tina. Kaagad na nilapitan ni Isabel ang kaibigan at ginising ito. Nang magkamalay na si Tina, ay mabilis silang bumalik sa bahay. Napagdesisyonan nilang magpahinga na muna at muling magplano para sa susunod na hakbang. Naghahanda si Isabel ang maiinom at makakain. Habang sina Tina at Marco ay nag-uusap at nagtatawanan. Sinusubukang pagaanin ang mabigat na nararamdaman mula sa mga nangyari. Alam kong napagod kayo sa nangyari, pero may dapat pa kayong malaman bago kayo magdesisyon sa mga susunod niyong hakbang. Mang Cardo, ano po ba yun? Hindi ko sinabi to kanina dahil hindi pa kayo handa. Pero oras na para malaman yung totoong dahilan kung bakit hinahabol kayo ng mga aswang. Ang pamilya niyo, Isabel, ay matagal nang may kaugnayan sa mga aswang. Nung panahon pa ng mga ninuno niyo, nakipagkasundo ang mga ninuno mo sa kanila para protektahan ang kanilang mga ari-arian at pamilya mula sa mga kaaway. Pero ang kapalit, dugo. Kada ilang dekada, isang miyembro ng pamilyang dapat ialay upang matugunan ang kasunduan. Ngunit nung tumanggi ang Lola Pasita mo sa alay, nagsimula ng sumpa. Habang buhay si Lola Pasita mo noon, ay nakakabit sa kanyang katawan ang enerhiya ng mga aswang na namatay upang patuloy sila makakuha ng enerhiya ng mga tao. Ang mga aswang bago sila mamatay, nagsasagawa ng ritual para ikonekta ang kaluluwa nila sa Lola Pasita mo. Nang sa ganon, kahit nasa libingan na sila, nakakahigo pa rin sila ng enerhiya ng mga tao. Sa ganon, napapayapa sila at hindi bumabangon sa hukay. Kapag naputol yon, babangon sila at magiging mga amalanheg. Pero hindi kinaya ng Lola Pasita mo dahil ayaw niyo makita ang mga taong nauubos ang enerhiya. Pero nung mamatay siya, nalipat ang sumpa sa Lola Lourdes mo. Pero magkaiba sila. Ang Lola Lourdes mo, sariling enerhiya niya ang kanyang binigay sa mga aswang para hindi sila makakuha sa iba. Kaya mabilis na lang hina ang katawan niya. Pero namatay ang Lola Lourdes mo na hindi sinalin sa iyo yung sumpa. Ibig sabihin, naputol ang sumpa na yon. Dahil doon, nagagalit ang mga aswang. Bumabalik sila, nagmumulto. Ngayon, gusto nilang bawiin ang nawala sa kanila. At ikaw, Isabel, ikaw ang target nila. Kaya pala walang tigil ang mga aswang. Hindi ko alam paano ko ito haharapin, Mang Cardo. Hindi ko po alam ang gagawin. Hindi mo to kayang harapin ng mag-isa. Kailangan mong tapusin ang kasunduang ito. Subukan mong hanapin ang paraan sa libro na nakita niyo ni Marco at baka doon mo makita ang solusyon. Pero tandaan mo, Isabel, mahalaga ang bawat desisyon na gagawin mo mula ngayon. Isa lang ang paraan para tuluyang matapos ang sumpa at ikaw ang makakagawa nito. Gustong-gusto kong tulungan ng Lola Lourdes mo pero tumatanggi siya. Ayaw niya kasi madamay ako. Kaya sinolo niya ang lahat. Awang-awa ako sa kanya. Hindi niya sinabi sa akin ang buong katotohanan. Kaya inalam ko mag-isa. Napuno ng katahimikan ang buong bahay matapos ang revelasyon ni Mang Cardo. Sama-sama silang nag-iisip ng paraan para talunin ang sumpang yun. Sabay-sabay nilang binasa ang libro. Kailangan kong tapusin ito. Hindi ko hahayaan na maging alipin ng sumpa ang pamilya ko. Hindi ako papayag na may iba na namang maging biktima ang mga aswang na yon. Gagawin ko ang lahat, kahit pag-gaano kahirap. Tatapusin ko na ang sumpang ito dito. Kasama mo kami, Isabel. Hindi mo to kailangang harapin ng mag-isa. Tama si Tina. Hahanapin natin ang paraan para matapos ang sumpa.
Siguraduhin natin na ito ng huling beses na haharapin ng pamilya mo mga aswang. Salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Sobrang laki ng tulong ninyo sa akin. Hindi ko alam kung paano akong babawi sa inyo. Huwag mo na munang isipin ang pagbawi. Hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang ang laban. Puno ng determinasyon sinimulan nilang suriin muli ang libro. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang kanilang misyon, ang paglaban sa nakaraan at ang pagbabalik ng kapayapaan sa pamilya ni Isabela. Habang nagkukumpulan sila sa loob ng lumang bahay, naramdaman nilang may papalapit na mabigat na presensya. Lahat sila'y handa na sa labanan, dala ng katatagan na natutunan nila mula sa libro. Kailangan natin ng plano. Sabi sa libro, ang multo ng mga aswang ay may kahinaan sa mga tradisyonal na gamot at mga anting-anting. Dapat tayo magtulungan. Huwag tayong matakot. Tandaan nyo, nandito tayo para protektahan ng isa't isa. Mang Cardo, paano tayo mag-uumpisa? Kailangan nating harapin siya. Ang aswang na parating ay hindi basta-basta. Siya'y nagmula sa malakas na lahi. At kahit nakatatak sa kanya, ang galit at pwersa ng malupit na nakaraan. Pero may paraan. At kailangan natin ang lakas mo, Isabel. Huwag tayo magpapatalo sa takot. Magtulungan tayo. At gagamitin natin ang mga kaalaman natin mula sa libro. Isabel, ikaw ang may kakahiya magpatuloy na ang lahi nyo hindi magpapaalipin sa sumpang to. Oo, nakahanda ako. Biglang bumukas ang pinto at sa harapan nila nagpakita ang malaking aswang. May malademonyong mga mata at malalaking pangil. Ang hangin ay tila nag-uumapaw sa takot. Sa kabila ng takot, nagtipon sila ng lakas ng loob. Huwag tayong matakot! Nandito kami upang wakasan ang sumpa! Ang akala nyo ba'y madali lang nyo akong tatalunin? Hindi nyo kami mapipigilan sa aming gusto. Ang kasunduan ay kasunduan. Ang para sa amin ay kukunin ko. Hindi na ito mangyayari muli. Tapos na ang panahon ng pagtanggap sa kasunduan. Hindi nyo makukuha si Isabel. Nandito kami para tapusin ang lahat. Huwag niyo akong patawanin. Sige, ipakita niyo sa akin ang sinasabi niyong laban. Hindi naman niyo ako matatalo. Ang laban ay nagsimula at nagpunta si Isabel sa gitna. Hawak ang sinaunang anting-anting na nakuha rin nila sa kahon na pinanggalingan ng libro. Nagsimula siyang magdasal at sabay-sabay silang bumitaw ng mga salita ng proteksyon. Utos ko sa mga nakaraang kasalanan ng pamilya ni Isabel. Ibalik ang liwanag! Ipaglalaban namin ang aming mga buhay at hindi kami titigil hanggat hindi kami nagtatagumpay. Tapusin natin sila! Habang umaatake ang aswang, nagpakawala si Isabel ng liwanag mula sa anting-anting at umabot ito sa mukha ng aswang. Napilitan itong umatras, ngunit bumalik itong galit na galit. Makinig ka! Hindi mo na kayang pigilin ang aming pamilya! Sa wakas, nakatanggap si Isabel ng lakas mula sa kanyang mga kaibigan. Sa isang matinding pagsusumikap, sabay-sabay nilang inatake ang aswang. Isinaboy ni Tina ang asin na ritualan. Si Mang Cardo naman ay nagsaboy ng holy water, habang si Marco naman ay nag-uusal ng dasal para sa kanilang proteksyon. Napilitan itong umatras. Hindi ako aalis! Hindi matatapos ang sumpa! Oo! Matatapos na ito! Sa huli, nagtagumpay sila. Natalo nila ang aswang. Umatungal ito habang unti-unting naglalaho. Napakalakas ng anting-anting ni Isabela. Kaya nitong magsabog ng liwanag sa buong paligid.
Ang liwanag na yun ang lumulusaw sa aswang na multo. Yes! Natalo natin! Ang galing! Ngayon, nagtagumpay tayo. Pero dapat pa rin tayo maging handa. May mga babalik pang aswang. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang kanilang gusto. Tama ka, Marco. Pero alam ko na hindi na ako nag-iisa. Nandito kayong lahat at kasama ninyo ako. Kaya malakas ang loob ko na harapin sila kahit magpabalik-balik pa sila. Kailangan nating matutunan ng iba pang panlaban sa mga aswang. Kailangan ko pang basahin ang libro na yun. May mga pahina pa tayong hindi nababasa. Oo, at dapat nating malaman kung paano talaga sila mapipigilan. Yung hindi na magpapabalik-balik. Kasi kung laging ganito, nakakapagod din. May mga sinaunang ritual na maaari tayong pag-aralan. Baka may iba pang mga tao sa nayon na makapagbibigay ng impormasyon. May mga matatanda sa nayon na may alam tungkol sa mga aswang. Kailangan natin makipag-ugnayan sa kanila at malaman ang kanilang mga karanasan. Baka may paraan upang tuluyang mapatigil ang sumpa. Nagpasa silang mag-ikot sa nayon upang hanapin ang mga matatandang sinasabi ni Mang Cardo. Sa dulo ng nayon, narating nila ang bahay ng isang matandang lalaki, si Mang Ustina, na kilala sa kanyang mga kaalaman tungkol sa mga aswang. Mang Ustin, kami po ay lumalaban sa mga aswang. Gusto po naming malaman ang mga paraan upang tuluyan ng matalo ang mga yon. Baka po may alam kayong paraan. Kulang pong nakasulat sa libro na hawak namin. Kakaibang aswang to. Mga multong aswang na nanggagambala para may pagpatuloy ang pambibiktima nila sa tao. Ang aswang na yan ay may matinding puwersa. Ang mga koleksyon ng iyong pamilya sa mga ito ay matagal na. Kailangan niyong malaman ang kanyang pangalan at ang kanyang kahinaan. Ang pangalan ay may kapangyarihan. Pero paano namin malalaman ang pangalan niya? Ang mga aswang na yan ay tiyak namang konektado rin sa inyong pamilya noong paman. Hindi naman sila magkakaroon ng ugnayan sa inyong angkan kung hindi sila matatalik na magkakaibigan. Suyurin niyo ang inyong lahing pinagmulan para malaman ninyo ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kailangan lamang ninyong malaman ay ang taong nagpasimula ng lahat. Kapag natalo niyo ang pinakapuno, matatalo na rin ang mga sanga. Ritualan niyo ang pangalan na yon, kasama ang litrato niya o kahit anong gamit na may kinalaman sa kanya. Doon matatapos ang lahat. Kung ito ang susi, dapat tayong bumalik sa bahay at tignan ang mga bagay na naiwan ni Lola Lourdes. Oo, tama. Kalkalin na natin ang buong bahay. Sige, Matapos makuha ang impormasyon mula sa matandang lalaki, nagmadali silang bumalik sa lumang bahay. Hindi na sila nagsayang parang oras. Isa-isa nilang tinignan ang mga naiwang gamit ng lola ni Isabela. Habang sila ay naghahanap sa mga gamit ng matanda, nadiskubre ni Isabela ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at litrato ng kanyang lola. tingnan niyo to. Ang mga sulat ni Lola. Baka dito ay may mga impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Buksan mo. Hanapin natin ang anumang impormasyon na makakatulong. Natagpuan nila sa kahon ng isang lumang diary na hindi naman pag-aari ni Lola Lourdes. Pag-aari ito ng isang lalaking hindi na kilala ni Isabela. Habang nagbabasa si Isabela, lumitaw ang pangalan ni Mira. At sinabi roon na ito ay isang aswanga. Nakasulat din sa diary ang buong pangalan ng babae at naroon din ang buong kwento nito. Sinabi roon na si Mira ang kauna-unahang aswanga na nakilala ng lalaking may-ari ng diary. Ngayon, alam na natin ang pangalan ng kauna-unahang aswang na nagsagawa ng sumpa. Kailangan na nating isagawa kagad ang pagriritual. Pakiramdam ko. Nandyan na siya. Kailangan nating umalis dito. Bago pa sila makaalis ng bahay, bigla na lamang nawala ng malay si Tina. Sumapi sa kanya ang kaluluwa ng aswang na si Mira. Galit na galit ito at handang makipaglaban. Tinawag ninyo ako sa pagbanggit lang ng aking pangalan.
Tahimik akong nakahimlay at kumakain lang ng enerhiya. Pero bigla na lang natapos ang lahat. Hindi ko alam kung saan ito natapos. Pero dahil sa pagtawag ninyo sa akin, natuntun ko ang dahilan ng pagkaputol ng pinagkukuhanan namin ng enerhiya. Kayo pala. Ngayon, oras na upang ibalik ang sakripisyo! Hindi kami natatakot. Ngayon, alam na namin ang iyong pangalan. Maghanda ka. Mira, hindi na ito ang iyong laban. Kailangan natin mas maging maingat ngayon. Ang kalaban natin, may malalim na koneksyon sa inyong pamilya, Isabel. Hindi na to simpleng laban lang. Huwag ka mawala ng pag-asa, Isabel. Alam na natin ngayon ang pangalan niya. May kapangyarihan tayo laban sa kanya. Ngunit bago pa sila makapagplano ng lubusan, narinig nilang muli ang mga yabag mula sa itaas ng lumang bahay. Lumakas ang hangin at nagkaroon ng matinding lamig na bumalot sa paligid. Unti-unting dumami ang mga aswang na multo sa buong bahay. Nagsiahon sila mula sa pagkahimlay dahil nawala na sila ng enerhiya na nakukuha. Hindi na napakali ang mga aswang sa libingan, kaya galit na galit silang bumalik para maningil. Isabel, akala mo ba'y makakatakas ka sa sumpa? Matagal na ako naghihintay sa araw na ito. Ngayon, magbabayad kayo para sa mga kasalanan ng inyong lahi. Unti-unting lumalapit sa kanila ang mga multo, habang si Tina naman ay unti-unti nagpapalit ng anyo. Nagkakaroon siya ng mahabang kuko at matatalim ng ngipin. Mas humaba rin ang kanyang buhok na tila galit na galit dahil sa mararahas na paggalaw nito sa hangin. Hindi ka na makakapagpatuloy sa sumpa mong ito. Pinagbayaran na ng pamilya namin ang mga pagkakamali noon. Walang sapat ang pagbabayad. Ang kasunduan ay kasunduan! Gamitin natin ang mga nalalaman natin mula sa librong ito. Hindi tayo pwede sumuko ngayon. Isabel, maghanda ka! Naghanda silang lahat para sa isa na namang matinding laban. Gamit ang mga sinaunang dasal mula sa libro, sinimulan nilang sugpuin si Mira. Ngunit hindi ito madaling talunin, lalo pat nasa katawan nito ni Tina. Si Bangcardo at si Marco ay nagtulong sa pagsasagawa ng ritual. Habang si Isabel ay patuloy na nagdarasal, sinasabi ng paulit-ulit ang pangalan ni Mira na nagpapahina naman sa aswang. Hindi niyo ako matatalo! Ako ang nagdadala ng sumpa sa inyong lahi! Kayo ang may utang sa akin! Gumuhit sina Bangcardo at Marco ng bilog gamit ang asin at ikinulong doon si Tina. Pagkapasok nito sa loob ng bilog, ay umatungal na at nagwala ang nakasapi na aswang. Pero hindi nito magawang lumabas sa bilog na yun. Habang nagwawala ang aswang, ay sabay-sabay na umusal ang dasal ang tatlo. Habang ginagawa yun, ay nagsasaboy naman ng holy water si Bangcardo sa mga aswang na pilit lumalapit sa kanila. Dahil hindi sila makapagdasal ng maayos dahil sa mga aswang na pilit sumusugod, naisipan ni Marco na gumawa rin ng bilog sa sahig gamit ang asin. At doon ay ikinulong nila ang kanilang mga sarili. Hindi na sila malapitan ng mga aswang, kaya naisagawa nila ang pagriritual para maibalik sa impyerno si Mira. Parang binabagyo ang buong bahay dahil sa lakas ng puwersa. Ilang minuto rin ang lumipas at maya-maya ay nakita nilang lumalabas sa bibig ni Tina ang kaluluwa ni Mira. Umaatungal pa ito. Galit na galit. Habang lumalabas ito ay panay ang wisik ni Bangcardo ng holy water sa aswang hanggang sa tuluyang maglaho. Naiwan pa ang boses nitong nakakakilabot. Kasunod nun ay naglaho din ang mga multong aswang sa paligid. Maya-maya
ay bumagsak na ang katawan ni Tina sa sahig. Tina! Sige, pwede mo na siyang lapitan. Bakit ba palagi sa kanyang sumasapi ang mga multo? Siya kasi ang pinakamahina sa atin. Anong susunod na gagawin natin? Tapos na ba? Para kasing hindi pa. Baka maglaho si Mira. Sinabi niyang hindi pa ito tapos. Mukhang babalik pa siya. Anong nangyari? Hinimatay ka lang naman. Sayang, hindi ko nakita ang mga aswang. Bakit ba lagi akong hinihimatay? Huwag mo nang isipin yun. Mahalaga ay okay ka na. Hindi sapat ang isang labanan para wakasan ang sumpa. Kailangan nating alamin ang buong kwento ni Mira at ang nangyari sa kanyang buhay. Sige, tignan natin ang mga naiwang bagay dito sa bahay. Baka may mga clue tayo na makikita. Baka may mga litrato, mga sulat, o ano man makapagbibigay linaw sa nangyari. Pero bago yon, kailangan muna natin magpahinga. Kailangan din natin ng lakas. Matapos ang ilang araw, pumunta uli sa bahay ang tatlo. Binuksan uli ni Isabel ang diary at binasa ang iba pang nakasulat doon. Wala na siyang ibang nakuha pa dahil wala nang nakasulat sa mga sumunod na pahina. Teka, tignan mo tong litrato oh. Nakasaad dito na ito ang huling larawan ni Lola Pasita kasama si Lola Lourdes. Napansin ko ang mga mata nila. Pareho. Nanlilisik. Nabasa ko rin dito sa libro na matatapos ang sumpa kapag nagsagawa ng ritual sa punong maharlika at ibaundo ng mga litrato at pangalan na may kinalaman sa sumpa. Kung ganon, kailangan natin bumalik sa punong yon. Nakakatakot naman. Babalik na naman tayo dun. Nakaramdam ako ng mabigat na enerhiya dun eh. Tapos, wala na akong maalala kasi hinimatay na ako. Baka mamaya himatayin uli ako. Wag na kaya akong sumama. Kailangan mong sumama dahil simula pa lang kasama ka na namin. Sige ka, kapag hindi ka sumama, baka mamaya sa'yo malipat ang sumpa. Hala siya, nanakot pa. Sasama na po. Binalikan nga nila ang punong maharlika. Dala ang mga bagong kaalaman mula sa libro. Nakahanda na silang harapin ang nakaraan at wakasan ang sumpa. Malamig ang hangin at ang enerhiya ay bumibigat. Ito na ang pagkakataon natin. Hindi na natin dapat patagalin pa bago pa muling bumalik ang kung sino man sa kanila. Tama. Ayon sa libro, pagkatapos natin magritual at iba ng mga gamit na ito, kailangan natin sunugin ang altar. Teka, Ang puno mismo ang altar. kasi doon sila nagsasagawa ng ritual noon. Oo, tama. Baka nga ang puno ang altar. Teka, susunugin natin ang puno? Wala nang ibang paraan. Sa bagay, Pakiramdam ko, may nanonood na naman sa atin. Naririnig ko ang mga yabag. Kailangan natin magmadali. Sinimulan nilang magritual. Habang isinasagawa yun, ay nakakarinig sila ng napakaraming yabag na papalapit. Sumisiksik na si Tina kay Isabel dahil sa takot. Todo kapit na rin ito sa braso ni Isabel. Maya-maya'y naghukay na sa lupa si Marco at ibinaw naman ni Mang Cardo ang mga litrato at ang papel na nakasulat ang mga pangalan na may kinalaman sa sumpaan. Habang tinatabunan nila ito, naglabas naman ng matinding liwanag ang suot na kwintas ni Isabela. Ang matang nakaukit sa triangulong palawit na kwintas ay walang patid sa paglabas ng nakasisilaw na liwanag. Dahil doon ay nakarinig sila ng mga atungal na tila nahihirapan. Ang mga yabag ay hindi na rin makalapit sa kanila. Maya-maya ay binuhusan na ng gas ng dalawang lalaki ang puno. Saka ito sinindihan. Pagkatapos ay lumayo sila at pinagmasdan ang puno habang unti-unting natutupok ng apoy. Habang natutupok ang puno, lumitaw si Mira na may mga matang nagliliyab sa galit. Nagbabago-bago ang anyo niya.
Iba't ibang anyo ng mga aswang ang ipinakita. Ang puno ay napalibutan ng mga nakabibing alulong na mga aswang na multo na parang sinusunog ang mga ito. Akala nyo ba'y matatakasan nyo ang sumpang ito? Hindi nyo may babalik ang panahon! Ang galit ko'y mananatili hanggat hindi nyo binabayaran ang ginawa ng inyong pamilya! Ang sumpang ito ay matatapos na ngayon, Mira! Manahimik ka na! Pabayaan mo na ang angkan namin! Naging biktima mo lang ang mga lola ko, pero hindi kami! Akala mo ba kaya niyong tapusin ito? Matagal na akong naghihintay sa ganitong pagkakataon. Isasama kita, Isabel! Patawarin mo na ang nakaraan at tapusin na ang sumpa. Gamit ang natutunan namin mula sa libro, alam kong kaya kitang pigilan. Ang medalyon na ito, tignan ito kung saan ka dapat naroroon. Pagkasabi noon ay inihagis ni Isabel ang kanyang kwintas sa nagliliyab na puno. Umatungal ang aswang at namaluktot sa sakit. Naramdaman na ng aswang na nasusunog siya ng apoy. Nag-iyakan ng napakaraming multo ng aswang dahil iisa lamang ang kanilang nararamdaman. Sinusunog sila ng apoy. Unti-unting humina ang kanilang mga hinagpis at atungala hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang paligid. Tapos na ba? Tapos na ang sumpa? Hindi pa, pero malapit na. Sana nga matapos na to. Nakakakilabot na sobra. Sa pagkakataong yun, ginamit nila ang huling ritual na natutunan nila mula sa libro. Isang ritual ng pagpapatawad at pagbabalik ng kapayapaan sa mga naunang henerasyon. Pagkatapos nun ay lumitaw sa tabi ng nagliliyab na puno ang kaluluwa ni na Lola Pasita at Lola Lourdes. Nakangiti sila kay Isabela. Hindi man nagsasalita ang dalawa. Naramdaman ni Isabel na nagpapasalamat sila sa kanya. Ramdam ni Isabel na napalaya niya sa sumpa ang kanyang mga lola. Pagkatapos kumuway ng dalawa, ay unti-unting naglaho ang mga ito. Gumuhit ang kulay puting liwanag mula sa langit at hinigop sila. Paalam, Lola Pasita, Lola Lourdes. Hindi ko po kayo sinisisi sa lahat ng nagawa ninyo. Salamat po at dahil sa inyong sakripisyo, hindi kami nadamay sa sumpa. Salamat po, mga lola ko. Sa wakas natapos na ang sumpa. Matapos ang matinding laban, bumalik ang kapayapaan sa lumang bahay ng pamilya ni Isabela. Ang dilim at bigat na dati nararamdaman sa bawat sulok nito ay napalitan ng liwanag at magaan na enerhiya. Para kay Isabela, ito ang simula ng bagong yugto sa kanyang buhay. Ang daming nangyari pero sa wakas, tapos na ang lahat. Nakatakas na rin sa sumpa ang pamilya ko. Maraming salamat sa inyo. Oo nga, sa wakas, hindi ko na kailangan matakot sa energy sa bahay nyo. Balik na tayo sa normal na buhay. Napakalaking desisyon ang ginawa mo, Isabel. Hindi lahat ay magkakaroon ng tapang para harapin ang ganitong sitwasyon. Mahirap, pero kailangan. Hindi ko man mababago ang nakaraan. Pero natutunan kong hindi ko rin dapat itong takasan. Ngayon, handa na akong simulan ng bagong kabanata nang walang takot at walang sumpa. Dito na ako talaga titira sa bahay na ito. Dito kasi may mga kaibigan akong totoo. Salamat sa inyo, ha? Isa na namang magandang kwento ang aking naranasan ngayon. Alam niyo po, Mang Cardo, ikaw ang buhay na diary sa lugar natin. Wala ka nang ginawa kundi ang mag-ikot at mangalap ng mga kwentong buhay ng mga tao. Dinaig mo pa ang mga marites. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ni Tina. Napakamot na lamang ng ulo si Mang Cardo dahil medyo nahiya siya.
Tinulungan nila si Isabel na ayusin ang bahay. Pininturahan nila ito para mabigyan ng bagong itsura. Grabe! Ang dami palang pwedeng ayusin dito. Para bang kapag tinanggal natin ng sumpa, pati mga kalat at damo, sumuko rin. Siguro. Pero ngayon, mas mahalaga na wala ng mga aswang na magpapagulo rito. Ang ganda ng pakiramdam. Dati, punong-puno ng takot at mga anino. Ngayon, para bang mas magaan ang hangin. Para bang sa wakas, nahanap ko ng kapayapaan. Salamat sa inyo. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo. Ang ganda na ng bahay ni Lola. Lagi kami nandito para sa'yo, Isabel. Alam kong malayo pa ang tatahakin mo. Pero sa bawat hakbang, nandito lang kami. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga alaala ng madilim na nakaraan ay nanatiling leksyon para kay Isabel. Ngunit higit pa sa mga lihim ng pamilya at sumpa, natutunan niya ang tapang, katapatan at pagmamahal sa sarili. Sa huli, napagpasahan niyang yakapin ang kapayapaan at bitiwan ng mga lihim na nagbigay ng takot at pangamba sa kanilang angkana. Ngayon ang lumang bahay ay naging simbolo ng bagong simula. Isang bahay ng alaala. Ngunit wala ng mga aswang at puno na ng kapayapaan. Grabe, Isabel. Kung iisipin mo, ilang linggo lang ang nakalipas, parang ibang-iba na ang mundo. Akala ko dati, simpleng buhay lang tayo sa probinsya. Tapos biglang may mga aswang at mga lihim na lumabas. Oo nga, parang ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko nga inaasahan na ganito pala ang lihim ng pamilya namin. Nakakatakot isipin na ang mga taong malapit sa'yo, may mga itinatagong madilim na lihim. Pero sa totoo lang, Isabel, bilib ako sa'yo. Hindi ko alam kung kaya kong harapin ng lahat ng yan. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa. Siguro dahil na rin sa mga tulong ninyo. Kung wala kayo, baka bumigay na ako. Pero kailangan nating tapusin ang sumpati na. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamilya natin. Para sa kinabukasan natin. Tama ka. At ngayon tapos na. Wala nang aswang. Wala nang sumpa. Pero isipin mo, Isabel, may mga pamilyang kagaya natin na nagtatago ng ganitong klase ng lihim. Nakakatakot lang isipin na may mga kwento pang hindi natin alam. Baka nga, pero siguro, hindi lahat ng pamilya ay may ganitong karanasan. Siguro para sa atin, it's a reminder na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may pag-asa pa rin na mabago ito, na maputo lang sumpa. Tama ka. At least ngayon, wala nang mga kaluskos sa gabi. At pwede na tayong bumalik sa normal na buhay. Sana nga. Pero alam mo, Tina, kahit paano, itong mga nangyari sa atin, parang mas naging matatag ako. Hindi lang sa harap ng mga aswang, kundi sa harap ng mga takot ko sa buhay. Yun naman ang mahalaga, di ba? At saka, wala nang iba pang pwedeng mangyari na masihigit pa sa mga dinaanan natin. Kaya kahit anong hamon pa ang dumating, ready na tayo. Oo, ready na. Ngayon, makakabangon na tayo ng walang tinatagong takot. Lumipas sa mga araw at madalas na tumambay si Tina sa bahay ni Isabel. Masaya silang umiinom ng tsaa sa lumang bahay. Ang hangin ay umihip ng malamig. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi nila naramdaman ang takot na dati bumabalot sa lugar na yun. Grabe, Isabel. Kung iisipin mo, parang pelikula lang yung mga pinagdaanan natin. Hanggang ngayon parang kahapon lang yun. Sino ba mag-aakala na ang tahimik na lugar na to may madilim na kwento pala? Oo nga eh. Parang bangungot na naging totoo. Pero ngayon, para na rin tayong gising mula sa bangungot na yon. Parang imposible pero totoo. Alam mo, Tina, kahit hanggang ngayon,
Hirap pa rin akong paniwalaan ang lahat. Laging kwento lang ang mga aswang sa akin eh. Tapos bigla na lang siyang totoo at nasa pamilya pa namin. Ang hirap tanggapin, lalo na kung mga malapit sa'yo ang sangkot. Pero hindi rin natin alam ang buong kwento niya. Baka napilitan lang si Lola Pasita nun. Baka nga. Siguro, dala na rin ang mga panahon noon, hindi ba? Mahirap ang buhay. At minsan, mas pipiliin mong makaligtas kahit pa may kabayaran. Tama ka. Pero mabuti na lang, natapos na ang sumpa. Siguro oras na rin para maghilom ang sugat ng nakaraan. Oo, kailangan na nating simulan ng bagong kabanata. Yung malayo sa takot, malayo sa mga lihim. Magandang idea yan, Isabel. Baka nga pwede tayo magtayo ng maliit na negosyo dito. Aba, magandang suggestion yan, Tina. Pwede rin tayo mag-offer ng ghost tours. Alam mo naman, uso yan ngayon. Ikaw talaga, walang katapusang biro. Pero seryoso, gusto ko talagang maging magaan na ulit ang buhay dito. Tama na ang mga sumpa at mga aswang. Panahon na para simulan ulit. Alam mo, Isabel, bilib ako sa'yo. Kahit ano pa ang nangyari, nanatili kang matapang. Hindi lahat kaya yun. Wala namang ibang choice, Tina. Kailangan nating harapin kung ano man ang darating. At ngayong tapos na ang sumpa, ang tanging hiling ko lang, kapayapaan. Para sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa lugar na ito. Isang araw ang lumipas, isang katok ang narinig ni Isabel sa pinto. Agad niyang pinagbuksan ang nasa labas. Mang Cardo, magandang umaga po. Magandang umaga rin, Iha. Dumaan lang ako para mangamusta. Kumusta ka rito? Ayos naman po, Mang Cardo. Maraming salamat ulit sa lahat ng tulong ninyo ah. Kayo po, kumusta? Ayos naman. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Matagal ko na rin dala yung bigat ng mga nakaraan. Pero ngayon, para mas magaan na. Tapos na yung sumpa. Buti naman po, Mang Cardo. Alam nyo, sa kabila ng lahat ng nangyari, alam namin na ginawa nyo lang ang sa tingin nyo ay tama noon. Nakakagulat ka naman, Tina. Bigla ka nalang sumusulpot dyan. Hindi madaling gawing tama ang mali, Tina. Pero sa tulong nyo, nagawa nating tapusin ang lahat. Nakakamiss din, ano? Hala, si Mang Cardo, parang gustong umulit. Basta ako, ayoko na ah. Hindi ah. Kaya nga ako naparito eh. Para magpasalamat at magpaalam. Hindi na ako magtatagal dito. Kailangan ko na magsimula sa ibang lugar. Baka sa ibang lugar kasi may bagong adventure. Mag-iingat kayo palagi ha. Magpapaalam na kayo, Mang Cardo? Oo, Iha. Panahon na rin siguro para magpahinga. Matagal na akong nagdadala ng mga lihim na yan eh. At ngayong tapos na ang sumpa, gusto kong maghanap ng kapayapaan. Pero tandaan nyo, hindi ko kayo makakalimutan. Salamat sa lahat ng ginawa nyo para tapusin ang sumpa ng mga aswang. Mag-iingat kayo, Mang Cardo. Sana matagpuan nyo ang hinahanap nyong kapayapaan. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat din po sa lahat. At sa huling pagkakataon na, tumango si Mang Cardo bago ito lumakad palayo. Habang pinagmamasdan nila Isabel at Tina ang papalayong figura ng matandang lalaki, napuno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Habang pinapanood nila Isabel at Tina ang papalayong si Mang Cardo, nagbalik sa kanilang isipan ang mga kaganapang bumalot sa kanilang buhay. Ang mabibigat na alaala, ang takot sa aswanga, at ang mga sakripisyong ginawa upang tapusin ang sumpa ay tila naging bahagi na ng kanilang kasaysayan. Ay, grabe no? Parang kahapon lang, kinatatakutan natin si Mang Cardo. Tapos ngayon, parang bahagi na siya ng buhay natin. Oo nga. Hindi ko rin maisip na natapos na lahat. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Pero mabigat ang mga natutunan natin. At least tapos na. Wala na yung takot sa dilim, sa mga kaluskos,
at sa mga kung ano-anong aswang. Makalipas ang maraming buwan na, matapos mapawi ang sumpa ni Mira, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Isabela. Ngunit sa kabila ng katahimikan, nanatili sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanilang pinagdaanan. Sa kabila ng lahat ng takot at panganib, isang bagay ang naging malinaw sa kanya: ang kanyang nararamdaman para kay Marco. Ilang linggo matapos umalis ni Mang Cardo, ay nanligaw naman si Marco kay Isabela. Dahil sa kabutihan ng binata at sa masugid nitong panliligaw, nahulog ang loob ni Isabel sa kanya. Parang ang layo ng mga nangyari, ano? Kung iisipin, hindi ko akalain na magiging maayos ang lahat ng ito. Oo, parang panaginip lang. Pero kahit na, handa akong harapin ang kahit na anong halimaw. Basta kasama kita. Ang cheesy mo talaga! Pero totoo, salamat Marco. Hindi ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka. Hindi lang ikaw ang lumaban, Isabel. Ginawa natin to na magkasama. At ngayon, wala nang halimaw o aswang na makakapigil sa atin. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malapit sina Marco at Isabela. Nagsimula sila magplano na mas tahimik at masayang buhay. Tinuldukan na ni Marco ang kanyang pagkahumaling sa mga aswang at misteryo. Nais niyang ituon ang atensyon sa bago nilang simula. Isabel, iniisip ko na siguro panahon na para tumigil ako sa pagiging eksperto tungkol sa mga aswang. Gusto kong magkaroon ng mas normal na buhay. Nakasama ka. Wala nang misteryo o panganib, kundi kapayapaan. Gusto ko rin yan. Tama ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Siguro naman, tapos na ang mga kababalaghan sa buhay natin. Nagpatuloy ang kanilang buhay sa probinsya, malayo sa mga dati nilang kinatatakutan. Hindi na muling bumalik si Marco sa pagiging eksperto sa mga aswang, at sa halip ay sinimula nilang magtayo ng simpleng negosyo sa lugar. Isang maliit na tindahan na nagbibigay saya at kapayapaan sa kanilang pamayanan. Ang saya nyo tingnan. Sino mag-aakalang magkakatuluyan kayo matapos ang lahat ng pinagdaanan natin? Minsan, kailangan mo lang talagang harapin ang mga demonyo sa buhay mo para makita mo ang taong talagang nandyan para sa'yo. At ngayon, tapos na ang kabanata ng mga aswang. Oras naman para sa bagong kabanata ng buhay natin. Kasama ka. Hindi ko inakala na magiging ganito kasaya ang buhay natin, Marco. Dati, takot na takot ako sa mga nangyari. Ngayon, tahimik na at payapa na lahat. Alam mo, Isabel, minsan kailangan lang natin pagdaanan ng mga matitinding pagsubok para mahanap natin ang tunay na kapayapaan. Ang mahalaga, magkasama nating harapin ang lahat. Isabel, matagal ko na itong iniisip. Lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng pagsubok na hinarap natin, naging mas matibay ako dahil kasama kita. Gusto ko sanang itanong, papayag ka bang magpakasal sa akin? Marco, hindi ko akalain. Pero ang sagot ko, oo. Oo, Marco. Gusto kitang makasama habang buhay. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, sinelyuhan nila ang kanilang pagmamahalan. Walang halimaw o sumpang makakagambala sa kanilang kinabukasan. Tanging ang pagmamahal na kanilang nahanap sa isa't isa. Habang nagpaplano ng kanilang kasal, patuloy na nanatili sina Isabel at Marco sa lumang bahay. Hindi na bilang lugar ng takot at misteryo, kundi bilang tahanan ng kanilang bagong simula. Si Tina naman, patuloy na nakasama nila bilang kaibigan at katuwang sa kanilang bagong buhay. Ang saya ko para sa inyo. Sino ba mag-aakalang matapos ang lahat ng kababalaghan? Pag-ibig pa rin ang huli niyong haharapin. Oo nga, Tina. Pero alam mo, masayang malaman na kahit anong pagsubok,
Basta't magkasama tayo, kakayanin. Tama ka, Tina. Pero ngayon, oras na para sa mas tahimik na buhay. Wala na tayong ibang harapin kundi ang kinabukasan. Sa huli natutunan nila Isabel at Marco na ang tunay na laban ay hindi lamang sa mga halimaw na kanilang hinarap, kundi sa pagbuo ng isang masayang buhay. Kasama ang kanilang mga kaibigan, nagtapos ang kwento nila sa kapayapaan at pag-ibig. Isang bagong simula na puno ng pag-asa. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng pagharap sa mga takot at pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Minsan, kailangan nating harapin ang mga takot, trahedya o malalim na lihim upang makamit ang kapayapaan at kasiyahan. Hindi tayo dapat sumuko, lalo na kung may mga taong handang sumuporta sa atin. Ang isa pang aral ay ang halaga ng pagkakaisa, pagtitiwala at pagmamahalan sa gitna ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga mabibigat na pangyayari, sina Isabel at Marco ay nagtagumpay dahil sa kanilang tiwala at suporta sa isa't isa na nagpapatibay ng kanilang relasyon. Ang mga pagsubok sa buhay ay maaaring maging daan upang tumibay ang pagmamahalan at magkaroon ng mas maliwanag na hinaharap. Huwag iasa ang buhay sa sumpa na alam mong magpapahirap sa iyo hanggang sa kabilang buhay. Mamuhay ng naaayon sa kabutihan ng sarili at ng kapwa. Ang pinakamabisa pa rin sa lahat ay ang pananalig sa ating lumikha, sa ating Panginoong Diyos. Wakas.